Mix natin ito. Yan, iMix na CE18 all the way from Calamba, Laguna. Yan, maraming salamat kay Bossing. Hindi ko matandaan yung pangalan niya kasi through messenger lang kami nag-usap. Ayan. Ngayon, uunahin ko to or isisingit ko muna kasi yung rider nito, kailangan madala niya rin pabalik. Kaya antayin niya maghapon. iMix na CE18. Ang issue nito, nung pinakita sa akin yung video ay nakailaw dito. Nakailaw yung signal or yung green niya. Ngayon, pagbukas ko nung chinik ko ay wala, sibak yung fuse niya. Sibak yung fuse, dalawa. Okay? Ngayon, ito yung pagkakabalahan ko. Yan, iMix na CE18 na naman ulit. Diba? O natin. Yan, naka-normal mode naman siya. Okay, antayin. Matagal talaga yung delay ng iMix. Matagal yung delay. Ayan, naka-normal mode siya kung titingnan nyo dito sa harap. Pero pagdating dito sa loob, ayan siya, naka-fault to. Umiilaw. Dapat walang ilaw katulad nito. Kapag umilaw yan, meaning meron siyang problema. Ngayon, umiilaw yung fault. Eto, sibak yung fuse, oh. O, ayan, sibak siya, oh. Meaning, may problema, syempre. Ano ang dahilan or ano yung pinaka-cause or ano ang pinaka-problema kung bakit naka-fault yung ilaw doon and then bumigay yung fuse. Isa sa mga sanhi, maaring sira yung power transistor and then maaring sira yung MOSFET dito kasi may MOSFET to. Ito, dalawa na to MOSFET yan. 260N kadalasan nagamit dyan or IRF 260N. Ayan. Or maaaring output transistor na C5200 and then A1943. Ngayon, ito yung pagkakabalahan natin. And then, siyempre, fixed bias na rin natin to. Kasi minsan, kapag umiinit na, tapos hindi napapansin, pinababayaan lang, gamit pa rin ng gamit, hanggang sa masisibak siya. Okay? Ngayon, troubleshoot natin. Galing Calamba, Laguna, medyo malayo-layo pa. Okay? Kalasin ko muna yung board. Dalawa pa rin naman kakalasin natin dito eh. Tapos, troubleshoot natin. Nakalas ko na yung board ng channel 2. Ayan, ito siya. Malinis pa, no? Ngayon, check natin or double check natin. Check ko. Fuse, open yung fuse eh, dalawa. Ito, open na to. Ito, dalawa talaga siya, dali. Tapos, MOSFET, IRF na 260N. Check natin kung may shorted. Okay. Okay, buo. Okay, buo din. Bah, parang buo ah. Okay, buo rin ito. Dito. Okay, buo rin. Buo yung mga MOSFET ah. Tapos, dito sa mga fast recovery diode. Okay, parang buo. Bakit bumigay yung fuse? Dito, magkaiba yung reading ah. Magkaiba yung reading. No problema. Baka nasira itong 5532. Ngayon, ang gagawin ko muna, try muna natin palitan ng fuse to. Palitan natin ng fuse para malaman natin kung may shortage or wala. And then, iangat ko itong mga bloke. Sige, didiskartehan natin. Palitan ko muna itong fuse. Bumigay. Napalitan ko na ng fuse. Ay, fuse natin. Ano yun? Ito. Yan, palitan na to. Sibak talaga siya, oh. Okay, dalawang fuse, napalitan na yan, bago, 20 ampere. Ngayon, pwede natin i-try ito. Tignan natin kung ano magiging labasan. Kung may shorted yan, ilaw lang naman yung bulb natin eh. Okay, sa mga gatong senaryo, diretso, yung 20 nyo diretso. Kailangan mag-bulb kayo para safe. Okay, ngayon, napalitan na ng fuse yan, on natin. Ay, naka-fault talaga siya, oh. Diba? Pero walang shorted. Wala siyang shorted, oh. Pero naka-fault. Ibig sabihin, maaring dito yung problema. Baka yung 5532 na to or either dito. Ayan, baka siya OP ang pang troubleshoot or yung trouble niya. Kasi kung may shorted na output yan, mag-iilaw yung bulb natin. Same din sa may MOSFET. Ayun, magto-troubleshoot tayo. Dito naman ako magpo-focus. Okay? Ganun lang yung diskarte sa pagto-troubleshoot. Nalas ko na yung GRC 5532
try muna natin palitan. Ito siya, oh. Ngayon, ito yung pamalit natin bago to. Tapos, chinik ko na yung diode dito. Buo naman. Sa may 4744. Yung 15 volts na Zener diode. Parang hindi naman siya shorted eh. No? Buo naman siya, oh. Same din dito. Tapos, buo rin naman tong 15032. Check ko naman na to, buo. Tapos yung ibang mga parts dyan, mamaya double check ko na lang. Sa ngayon, palitan ko muna tong 5532. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Palit ko na yung 5532. Yan, ito siya. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan. Magno-normal ba siya or may problema pa na iba. Okay? Ngayon, on natin. Nakasalpak na ito, nakasalpak yung supply, Ngayon, on natin. Okay, nawala yung ilaw, oh. Pansinin nyo, nawala yung fault. Okay, nawala yung fault, oh. Ngayon, magsukat tayo ng biasing. Baka yun lang yung nadali. Baka yung 5532 lang. Kabisado ko na to, eh. Ngayon, dito sa may bias niya, baliktad. Meron bias, pero baliktad. O, ayan, oh, nasa 0.25 something, mga 0.26. Tapos dito, alam, pantay. Okay, pantay sila, oh. 0.26. May pantay, oh. Good na yan. Good na yan. Pero, ang gagawin natin, i-fix bias natin para safe siya. Anong nangyari? Anong dahilan kung bakit nasira ito? Di ba? Ano yung dahilan kung bakit nasira ito? Tapos, bumigay yung fuse. Diba? Pati ako, naguluhan din. Pero, madalas na-encounter ko to. Minsan nasisira talaga ito. Tandaan nyo kapag umilaw yung fault, kadalasan sira ito. Or either, bumigay yung isang fuse. Yan, umilaw siya. Normal lang yan. Sa may clip yan kung sakali. Ngayon, i-fix bias ko muna to. Lagyan natin ng tanggalin ko muna to tapos i-fix bias ko. Okay? Ito take 2, pambira, hindi pala naka-play yung camera natin, hindi naka-camera roll. Kinater ko, no, ganda pa ng paliwanag ko eh. Ayan, kinater na natin to. 3.3K na trimmer, 332. Meaning 3.3K. Yan. Ang gagawin nyo dyan, katirin nyo lang. Yan, pwede kayong gumamit ng side cutter, kakatirin nyo pa ganyan. Or pwede nyong uga-ugain lang. Or gamitan ng panghinang. Pero para sa akin, hindi ko ina-advise yung gagamit kayo ng panghinang. Baka mamaya may mga tamaan kayo na pyesa dyan. Dahil maliit yan. Tapos maisama, matanggal. Lalo ka mga problema. And then, hindi ko rin piniprepare na kakalasin pa tong board para hinangin lang ilalim. Hindi na. Much better siguro, katirin nyo na lang or uga-ugain nyo. Kasi double-sided din naman yan eh. Okay, ngayon ang lalagyan nyo dito is gilid-gilid. Ang gilid dito, tapos gilid dito. Kasi yung makikita nyo taas, saka dito sa gilid sa kanan, ay magkadugtong lang. Okay? Ngayon, nakalimutan ko na kung anong value yung ilalagay ko dito sa dami ng iMix na C18 nang nagawa ko eh. Pero nakalagay sa board 302. Parang 2K yata. Sige, calibrate ko. Phoenix bias ko sana. Eto guys, may bibigay ko sa inyo na idea. Yung iMix na C18, magkakaiba yung disenyo na ginagamit ng board. Okay, eto, gumamit ako ng 2.2. Ayan, 2.2 yan 2.2K. Ang 2.2K. Red. Tatlong red. Ngayon, ang nangyari, hindi siya nakuha yung bias, sablay. Ngayon, kapag ganyan, ito, kabisado ko na kasi ito, kaya pinapaliwanag natin para sa mga makaka-encounter is, at least alam nila, or magiging aware sila. Kapag ganyan, na Phoenix bias mo siya, tapos, naglagay ka ng mababa, like 2.2 na yan, tapos, ganito magiging labasan, pansinin nyo. Umiilaw, mataas yan, umiilaw yung bulb natin. Ibig sabihin, mataas yung bias niyan. Bakit? Paano naging mataas yung bias niya? 2.2 lang naman na nilagay. 302 nakalagay sa board. 3K yan. Tapos 3.3 ang ginamit na trimmer. Di ba? Nakapagtataka. Pakita ko sa inyo
na tumaas yung bias. Tumaas yan. Kasi umilaw na yung bulb, oh. Kanina wala naman yan. Nasakit ng ganitong klaseng design. Oh, 0.6. Di ba? Nagiging 0.6 siya. Nasakit ng ganitong klaseng design na once na sumablay yung trimmer, tulad ditong trimmer, sumablay ito, tumaas lang yung bias niya, sibak or tapos agad. Sa tingin ko, kaya nasibak ito, tumaas yung bias niya. Tumaas to, nagbago yung itong trimmer na to. Ngayon, pag hindi mo kabisado yung calibration, wala na, mahirapan ka. Ang calibration nito is parang fuse lang. Okay? Ang ginagamit natin dito is 0.50. Okay, 0.50 ohms lang. Ngayon, palitan natin kasi hindi nga umubra yung 2.2. Ayan, sana sa paulit-ulit ko na pagtuturo sa inyo or pagbibigay ng ideya sa mga video natin ay nakakabisado nyo na or may nakukuha kayo. And then, dahil nakuha nyo yan, siyempre pa-subscribe nyo naman ako. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng YouTube natin, huli na, no? Huli na yung promotion natin. Subscribe ka muna. Tapos, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka every time na mayroon akong upload na video. Okay, ngayon, palitan ko ng biasing to. 0.50 na yan 0.50 ohms lang. Yan, 0.50 ohms. Green, black, silver. Okay, green, black, silver. Yan, 0.50 ohms yan. 0.50 ohms. Ngayon, ito magiging klabasan niya. Pakita ko nga. Oh, yung milaw. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan, oh. Yan, 0.50 ohms yan, Okay. Pansinin nyo. Tingnan nyo yung bulb. Hindi na siya umilaw, di ba? Okay, hindi na siya umilaw. Ngayon, pakita ko naman sa inyo yung magiging bias niya. Okay, balistad. Balistad na naman Oh, ayan na siya Parang stock na niya kanina Oh, di ba? Parang stock na niya kanina. Copy paste lang sa stock niya kanina Oh. 0.26. Oh, di ba? Ngayon, pag hindi mo kabisado 'yan, wala na. Problema ka diyan. Kung ano yung bias na ilalagay mo dahil tingnan mo 3.3 ito. Tapos 302 nakalagay sa board 3K. Tingnan niyo kung gaano kalayo. 0.5 ohms Halos fusible na 'yan, Green, black, silver 0.5, 0.50. Okay, ngayon goods na 'yan. Safe 'yan, mas safe. Ito talaga nakakadisgrasya to. Kaya ang dami kong nagawa na iMix na C18. Ngayon, balik natin. Sa tingin ko kaya bumigay itong fuse dahil sa sobrang init na or nagka-error na itong trimmer na to. Kaya bumigay yung fuse. Okay, buti bumigay yung fuse. Ngayon, balik natin to tapos pasadaan natin yung channel to kasi hindi naman pwedeng i-fix natin to. Ito hindi. Wala na, hindi ko na pinakita kung paano i-cut, paano ikakabit kasi haba lang yung oras natin. Same lang naman procedure ang ginawa natin sa channel to Ayan 0.50. Ayan, 0.50 ohms yan. Ayan, 0.50 ohms. Ngayon, ano ba gagawin natin? Okay, balik na natin to. Ano lang naman puputulin mo lang naman siya. Ito yung trimmer natin. Puputulin mo. Tapos, ayan, mag-fix ka. 0.50 ohms ang ilalagay mo. Ngayon, balik natin to. Hindi ko lubos maisip pa rin kung bakit nadali ito 5530 to. Na nangyayari rin naman talaga. Dami na akong beses na na-encounter na sira ito Kaya kapag nag-fault yan, una-unang pinupuntahan ko ito talaga 5530 to. Pero siyempre, check mo pa rin yung ibang mga parts dyan. Ngayon, ano ba tawag nito? Balik natin yung board tapos audio testing na tayo. Kaya siguro bumigay yung fuse. Alam ko na. Parang may shorted dito sa parang may sumasayad na output transistor sa may casing. Sa may heatsink. Pansinin nyo, pambira Kasi nung binalik ko ito nakasalpak na yan, di ba? Binalik ko ito. Pag on ko, parang may lumalagatik. Sabi ko parang lumalagatik tapos nag-ilaw yung bulb natin. Tapos minsan nawawala. Kaya ito, pakita ko sa inyo. Ito, ilang beses din ako naka-encounter nito. Okay, ito siya. Check natin Ito. Ikuan ko siya, itutusok ko siya dito sa may heatsink. Yan, sa heatsink yan. Siyempre, short yan dapat. Ngayon, pansinin nyo ito. Dapat hindi mag-short to. Shorted
Same din dito kasi naka-collector out ito eh. Short siya oh. Na dapat hindi yan magsa-short. Meaning, may sumayad. Ito, pansinin nyo to sa isang channel, sa isang side. Po natin. Oh, dapat ganyan oh. Ito sa isa yan ha, sa kabilang side oh. Wala siyang short oh. Meaning, good yan. Ito talaga may problema. Ngayon, nahanapin ko ito. Pambira na yan oh. Taka pala, kaya pala kuan eh, kaya sabi ko kanina na ano kaya dahilan kung bakit bumigay yung dalawang fuse tapos nasira ito. Hanapin natin. Ang gagawin ko dito is iangat ko siya. Ang tanong kung saan banda. Ngayon iangat ko muna ito pa isa-isa. Kabilaan. Hanapin ko. Luwagan ko na yung tornilyo. Pa isa-isa tayo mag-angat yan. Ngayon, inangat ko na, kumbaga inuga ko na to pa angat lahat. Okay? Yung lahat na output na to. Ngayon, i-check natin kung may shorted pa sa may collector niya. Ayan, nawala na oh. Okay, dito sa may bakal, oh, meron shorted dito. Ito dito natin tinusok oh. Ngayon dito sa may collector niya wala oh. Wala na oh. 'Di ba? Ngayon ang gagawin ko dito pa isa-isa na manigpit. Higpitan ko 'yan pa isa-isa hanggang sa makita ko yung shorted. Ganun ang diskarte niyan. Kapag saan yung side na sumayad, tanggalin natin. Minsan yung sa pin yan. Nakita ko na. Ito siya oh. Kung mapapansin nyo, sumayad. May nalaglag na parang panghihinang yata yan eh oh. Factory ito. Factory defect. Dati nang ganyan yan na hindi lang siya kumakaskas hanggang sa nung time na sumayad na talaga siya. Kaya pumutok yung fuse. Kasi yung collector na yan, kapag dumikit dito yan, sibak, sabog. Okay, kasi collector niyan, speaker out yan, palabas yan ng amplifier, ng speaker. Ngayon, kukontak dito sa ground, sa lubong. O, yan o. Bakat, pansinin nyo, bakat siya o. O. Bakat o. Dito yan galing. Ang gagawin natin, tanggalin natin itong sapin, tapos linisan natin, tapos palitan ng panibagong meka. Tsaka, yun na yun, okay na yun. Napalitan na natin ng meka. Ito siya o. Medyo makapal na meka yan. Ngayon, testerin natin ulit yung collector niya. Okay, wala na oh. Goods na yan. Goods na yan. Ilang beses na ako naka-encounter nito. Maraming beses na. Na minsan kasi sa yung mga bapay nagbarinahan ng ito, ng heatsink. Ngayon, hindi nalinisan ng mayos, malalaglag dyan. Ngayon, paglagay ng meka, papatungan ng output resistor, hindi pa siya ganong sayad. Hanggang sa katagalan, magsasayad na siya. Okay? Hanggang sabi yan, puputok. Buti nga, bumigay yung fuse. Kung hindi, daming masisira na output. O, yun lang. Balik natin tapos sabay audio test na. Naglagay na ako ng speaker. Bali, dalawang speaker to. Yan, tapos input natin is yung cellphone natin na isa. May tumatawag. Okay, cellphone natin yung audio source. Tapos, ito, naka-220 ako naka-220 yan, hindi na naka-bulb. Charger na nakasaksak dyan. Ngayon, ito natin. Para matapos yung vlog natin. Kasi, babalik ang kagad doon sa may Laguna. Kasi yung rider is balikan siya. Ngayon, ayan. Malakas, no? Malakas din. Malakas din. Okay, hanggang dito na lang. Kaya pala nasibak yung fuse eh, sumayad. Pero delikado yun sa totoo lang guys. Buti, matibay yung output resistor. Kung may naina lang yun, daming masisibak dyan, pati yung mga MOSFET nya. O, kwan lang no, buti nadali yung 5532. Okay na. Wala pang sayad yung kwan, wala pang problema yung output nya. Sana kakapaulit-ulit natin na paggawa ng video ganito. Sana marami ko yung natutunan or kahit pa paano may nakukuha kayong ideya para sa akin. Okay? Hanggang dito na lang. Sir ng Tagalog na. Bali, okay na itong unit mo.
pwede na ulit ibalik to. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo. And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, pakisubscribe naman ng YouTube channel natin. Subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo na video 1 beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.